ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Mapagpalang araw pong muli sa lahat ng ating mga minamahal na kaibigan at ating mga tagapakinig. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Ako pong muli ang inyong kaibigang hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagsasabing, every gising is a blessing. Masaya po akong muling makasalo kayo ngayong umaga sa ating pananalangin at siyempre tayo'y muling mapalakas ng Diyos sa kanyang makapangyarihang mga salita na siyang bumabago ng ating buhay. Halina kayo mga kaibigan, wag na po nating pagtagalin, magsimula na po tayo sa pagbubulay sa mga salita ng Diyos. Nagpapatuloy tayo mga ka-HNT dito sa ating serye na sinimulan dito sa Aklat ng Exodus. At ngayon ay inaanyayahan ko po kayong samahan niyo po akong muli dito sa Exodus Kapitulo 2. Tayo ay narito na sa talatang 11 hanggang 15. Exodus Kapitulo 2, talatang 11 hanggang 15. Samahan po ninyo akong basahin ang mga salita ng Panginoon. Isang araw, nang binata na si Moises, pumunta siya sa mga kadugo niya at nakita niya kung paano sila pinapahirapan. Nakita niya ang isang Ehipsyo na hinahagupit ang isang Hebreo na kadugo niya. Luminga-linga si Moises sa paligid kung may nakatingin. At nang wala siyang nakita, pinatay niya ang Ehipsyo at ibinaon ang bangkay sa buhangin. Kinabukasan, bumalik siya at may nakita siyang 2 Hebreyong nag-aaway. Tinanong niya ang may kasalanan, "Bakit mo hinahagupit ang kapwa mo Hebreo?" Sumagot ang lalaki, "Sino ang naglagay sa iyo para maging pinuno at hukom namin? Papatayin mo rin ba ako katulad ng ginawa mo sa Ehipsyo kahapon?" Natakot si Moises at sinabi sa kanyang sarili, "May nakakaalam pala ng ginawa ko." Nang malaman ng Faraon ang ginawa ni Moises, tinangka niya itong patayin. Pero tumakas si Moises papuntang Midian para roon manirahan. Pagdating niya sa Midian, naupo siya sa gilid ng balon.
Sa pagpapatuloy ng ating serye ay naunawaan natin na hindi solusyon sa problema na hinaharap natin sa ating bansa, kahirapan ng ating mga kababayan, ang pagbabago ng gobyerno o ng sino mang nakaupo. Ang malinaw na nakita natin dito sa kwento na sinasabi sa atin ng Diyos sa aklat ng Exodus ay mahalaga na makita natin yung kapanganakan ng tagapagligtas na ipinagkaloob niya sa atin. Sa pamamagitan ni Moises ay nakikita natin yung larawan ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga pinamagatan natin ang seryeng ito na Gospel Story dahil ang gusto natin mangyari, matuto tayo ng tinatawag nating contextual reading. Habang nagbabasa tayo ng Old Testament, makikita na natin ang kahulugan nito sa bagong tipan naman, no, sa New Testament. Now dito ay pinapakita naman sa atin, maaalala nyo nung bata pa si Jesus, Egypt ang naging place of safety niya hanggang mamatay nga si Herodes. Si Moses naman ay inalagaan sa pinakasentro naman ng Egypt, sa palasyo mismo ng hari. Doon siya lumaki. At ayon sa kwento ni Stephen doon sa Acts chapter 7 verse 22, tinuruan si Moses sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo. At siya'y naging dakila sa salita at sa gawa. So ibig sabihin, loaded talaga si Moses sa mga kaalaman. At wala na tayong alam sa mga nangyari sa paglaki niya. Kasi nung binasa natin, talatang 11, binata na siya, mga halos nasa 40 anyos na siya. Isang araw, alam niya na ampon siya, hindi siya talaga Egyptian. Alam niyang Israelita siya, ilang taon na niyang nakikita ang paghihirap sa mga kababayan niya. Parang wala siyang magawa. Isang araw, hindi na nga siya nakapagpigil. Sabi ng verse 11, he went out to see his people and look on their burdens. So, malinaw that God was preparing Moses for so many years sa kanyang buhay para po dito sa plano ng Diyos sa kanyang buhay. But he still has to wait for God's time. Kailangan niyang hintayin yung timing na tinatawag. Yun yung isang bagay na kailangan din nating matutunang lahat. May plano ang Diyos sa iyong buhay, pero may timing siya. Kaya kailangan ay matuto tayo na alamin ano ba yung process, ano ba yung timing ni Lord sa bawat pagkilos sa ating mga buhay, ano ba yung kanyang ginagawa, di lamang sa ating buhay, sa pamilya natin, sa ating komunidad, sa ating bansa. So dito makikita nyo si Moses, nandun na yung compassion sa kanyang puso bilang leader. So napakahalaga kasi niyan. Mahalaga na sa simula pa lang sa puso ng isang leader, kung ikaw ay tatawagin ng Panginoon talaga sa pamumuno o pangangasiwa at pangangalaga ng kanyang gawain, itinatanim na talaga yan ng Panginoon sa puso ng isang leader, yung compassion. Kasi tingin ko parang mahirap yata maging leader kung wala tayo niyan. So nandun yung compassion. Pero kailangan pa niya ng patience sa timing ng Diyos. Yun yung aking binibigyang diin. Mahalaga ito dahil kung minsan madali tayong mainip, diba, sa buhay. Nagmamadali tayo. Actually, maghihintay ka nga lang ng sasakyan Yan na, hindi ka na makapaghintay. Naiinip ka na agad paghihintay pa lang ng sasakyan yan, diba? Lalo na kung plano ng Diyos. Lalo na kung pangako ng Diyos sa kanyang salita. Kung doon lang sa maliit na bagay, hindi tayo makapaghintay, lalo na doon sa mga malalaking bagay, di po ba? So nakita niya ang isang Egyptian na binubugbog ng isang Hebrew. At talagang mapapatay na, malapit na kung hindi umaksyon si Moses. Sabi nga, hindi pwedeng wala siyang gagawin, di ba? He was one of his people, kababayan niya, kapatid niya. So, ipinagtanggol niya. Yun lang, di ba? Hindi siya nakapaghintay. Tumingin muna siya sa paligid para masigurado na walang makakakita sa gagawin niya. Sabi ng verse 12, pinatay niya ang Egyptian.
at tinabunan ng buhangin. Yung ibang Bible interpreters, ipinagtatanggol nila si Moses dito. Sabi nila, yung ginawa daw niya ay act of justice or a form of self-defense, no? Sabi nila. But it doesn't look that way. Kung babasahin mo ang nangyari, no? Kung talagang makikinig tayo letra per letra or bawat linya, no? Salita ng Diyos na ating binabasa, kung ano yung nakita niyang ginagawa sa Israelita, ganun ang iginanti niya sa Egyptian, di po ba? Well, prinsipe siya ng Egypt, alam natin yon, siya inampon ng prinsesa at kinikilala siyang isa sa mga prinsipe ng Ehipto noong panahon yan. Pero ang tanong kasi, may karapatan ba siyang ilagay sa kamay niya ang buhay ng isang tao? Well, most probably, he committed murder or unlawful killing. Sa aking pananaw, yun yung mas malinaw na interpretasyon, di po ba? At kasalanan yun, no? Labag yun sa utos ng Diyos na later on, sasabihin niya yan sa Ten Commandments na ibinigay niya kay Moses. You shall not murder, di po ba? Now, ganun pa man, hindi pa rin talaga maitatanggi yung puso ni Moses para sa mga kababayan niya, di ba? Kinabukasan, dalawang Hebrews naman ang magkaaway. So, pareho niyang kababayan. Nagsusuntukan siguro nang makita ni Moses at nakita nga ni Moses kung sino nga yung nagsimula. Tinanong niya, bakit mo sinasaktan ang kapwa mo Hebreo? Sabi ng verse 13. Now, ganun din kasi ang ginagawa ng mga Egyptian sa kanila, di ba? Pero kung sila-sila rin ang magsasakitan, ano ang pinagkaiba nila sa mga umaapi sa kanila? Diba? So, nagmamagandang loob si Moses. Namamagitan, ika nga. Pero, minasama ito ng kababayan niya. Sabi ng verse 14, who made you a prince and a judge over us? Well, eventually, ang sagot dyan ay ang Diyos ang nag-appoint kay Moses, di ba? Although, hindi rin siya paniniwalaan agad ng mga Israelita. No? Pero at this point sa story, dito sa mismong pangyayaring ito na binabasa natin ngayon, hindi pa siya tinatawag ng Diyos to lead His people. Di ba? Wala pa yung calling at this time. Hindi naman pwedeng self-appointed ka lang. Di po ba? No? Kung minsan, yun ang problema ng marami sa ating panahon ngayon, marami ang self-appointed. No? Hindi na natin alam kung ano motibo, hindi natin alam kung anong dahilan, pero hindi po pwedeng mauna ka sa Diyos, di ba? May timing nga ang Diyos. Kung tinawag ka talaga ng Panginoon sa paglilingkod sa Kanya, hintayin mo kung paano Kanya ihahanda, ipoproseso. Kailangan talagang pagdating ng panahon, hindi tayo sasablay, di po ba? No? Well, hindi naman tayo perfect. Marami ding pagkakataon na tayo magkakamali sa mga desisyong gagawin natin sa buhay. Pero ang ibig lang nating sabihin, kung timing ng Diyos ang kanyang ginagawa sa buhay mo, ay talagang hinintay mo yung kanyang tamang panahon o takdang panahon, hindi ka mauubusan ng biyayang kailangan mo at ng probisyon na kailangan mo. Kasi si Lord talaga ang kumilos. Siya ang nanguna sa iyo. Hindi ka nangunguna sa Kanya. Hindi ka nagmamadali. No? Now, dugtong pa nung nagtanong sa Kanya, di ba sa verse 14, papatayin mo rin ba ako tulad ng ginawa mo sa Ehipsyo? Naku, nagulat si Moises. Ano, akala ni Moises, sikreto yung ginawa niya. May nakakita pala. May nakapagkwento sa iba. Alam niyo naman ang, di ba, ang chismis, may pakpak yan, no? Ang balita. Hindi magtatagal, marami na ang makakaalam. No? Natakot si Moises, sabi sa verse 14. Ayun nga, ganun nga nangyari. Nakarating nga yung balita sa hari, di ba? Ganun kabilis, no? Pwede naman siyang ipagtanggol kung tutuusin kasi part of the royal family naman din talaga si Moses, no? Nung panahong ito. Prinsipe naman talaga siya, pero hindi. No? Nag-issue ng order to kill
Moses, no? Itong si Farao. Alam ng Farao na hindi naman talaga Egyptian si Moises, no? Alam niya na Israelita o Israelite si Moises. Pinagbigyan lang siguro yung prinsesa na umampun kay Moses. Pero alam din niya na ang action ni Moses ay pag-renounce, no, sa kanyang pagiging Egyptian. Kaya ganun yung kanyang order to kill. Diba? So, may consequence din naman, no, na makikita tayo pag nagmamadali tayo. Yan, magsasuffer ka ng consequence, no? Haharapin mo yung yung maaaring maging resulta ng pagmamadali natin sa buhay. Marami tayong mga pangarap, marami tayong gustong gawin sa ating personal na buhay, sa ating pamilya, sa ating mga trabaho, ministeryo, ating mga negosyo. Ako ang maipapayo ko sa inyo mga ka-HNP, matuto tayong maghintay sa itinakdang oras at panahon ng Panginoon sa ating buhay. Huwag na huwag tayong magmamadali. Ako po muli ang inyong hardinerong nagpapaalala, Pastor Eman Aquino. Pinagpala na po ng Diyos, mga salita niyang tinanggap po natin. Magandang umaga, O Panginoon naming dakila. Purihin ang ngalan mo magpakailanman. Dumating nawa ang iyong kaharian. Mangyari nawa ang iyong kalooban. Sa aming mga buhay, ikaw lang ang papupurihan. Sa iyo kami umaasa, sa lahat ng aming kailangan. Sa mga tukso kami ay tulungang lumayo. Sa mga kasalanan kami ay patawarin. At patawarin namin ang nagkasala sa amin. Sa araw-araw ay ikaw lang ang susundin. O Ama namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay katagpuin sa hardin ng panalangin. Ikaw ang aming pag-asa sa bawat problema at kabigatan. Ayon sa iyong mabuting plano at kalooban, makakaasa kami ng kasagutan. At bibigyan ng kalakasan at kagalakan. O Ama namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay katagpuin sa hardin ng panalangin. O Ama namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay katagpuin sa hardin ng panalangin. Panginoon, ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC.
Mapagpalang Ama na nasa langit, kami ay patuloy na nagpapakumbaba sa iyong harapan ngayong umaga at tunay na kinikilala po namin na walang ibang Diyos na mabuti sa lahat ng panahon. Ikaw lamang nag-iisa at nagmamahal sa amin. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus, pinatunayan niyo po yan sa krus ng Kalbaryo. At kami naman ngayon ay patuloy na nagpapasalamat sapagkat malinaw sa iyong mga salita na meron kang magandang layunin sa buhay ng bawat isa. Sa pamamagitan ni Jesus, kami ay iyong pinatawad sa aming mga kasalanan at binigyan mo kami ng pag-asa na ang isang makasalanang katulad namin ay pwedeng magkaroon ng pagkakataon, maligtas ang aming mga kaluluwa at kami magkaroon ng maayos na pamumuhay sa bawat araw. Dalangin kong patuloy mong katagpuin ang bawat isa sa kanilang kalagayan po ngayon. Ikaw ang Diyos sa buhay ng Avino family. Salamat po sa kaarawan ni Hadassah. Pagpalain niyo po siyang labis, Panginoon. Ikaw ang Diyos sa kanilang buhay at patuloy niyang matagpuan ang biyaya mo, Panginoon, ang pag-iingat at karunungan lalong higit sa pagtatrabaho. Kalakasan, Panginoon, yung ipagkaloob sa kanyang pisikal na katawan at maging sa kanyang spiritual na buhay. Ikaw ang Diyos at sa lahat ng panahon ay pinagkakatiwalaan ka namin, Panginoon, sa anumang mga problema na pinagdadaanan po namin. Hindi kami mawawalan ng pagtitiwala sa iyo. Ikaw ang higit namin kailangan, hindi ang anumang bagay. Kaya ipinapanalangin namin yung mga namumuno sa aming bansa. Dalangin po namin patuloy, Ama, na makatagpo kanila, mabuksan kanila mga puso, marinig nila ang mensaheng ito na nagbibigay ng pag-asa sa aming buhay sa pamamagitan ni Jesus at tanggapin ka ng bawat isang aming mga kababayan, lalo na yung mga namumuno sa aming pamahalaan. Makita nila ang napakalaking pangangailangan po nila sa iyo, Panginoong Jesus, at ikaw ay maging Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay. Salamat sa Bonyog family, kay Agnes, pagpalain niyo po siya sa umagang ito. Kasama na rin ang lahat ng mga may sakit, Panginoon, si Nanay Vicenta Tolentino, ikaw ang Diyos na nagpapagaling sa kanya pong sugat sa paa at kalusugan na iyong ipagkaloob, Panginoon, at maging pinansyal na pangangailangan po nila. Si Josiah Fanding, ang batang ito ay mahalaga sa iyo, Panginoon, anuman ang kanyang kalagayan. Sa pangalan ni Jesus, dalangin po namin na ipagkaloob niyo po nawa ang kagalingan na amin pong hinihingi sa iyo para sa batang ito, Panginoon. At sa buong pamilya, ang probisyon sa kanyang pangangailangan, sa pagpapahospital, sa pagpapaopera, sa pangalan ni Jesus. O Diyos, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat sa Tanding family. Kay Pastor Eldrin, pagpalain mo siya, Panginoon, ng lakas, kasama ng kanyang misis, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nangangalaga po sa kanila at maging sa iglesia sa Pitogo Alliance Church. Maraming salamat po. At maging kay Pinky, tinataas ko siya sa inyo, ang Salvador family. Pagpalain niyo po siya, maging kanyang mga anak. Sa pag-aaral po nila, isasamahan mo sila. At ang Legaspi family, si Marites, sa ngalan ni Jesus, kalusugan po sa kanilang mga magkakapatid at sa kanilang mga pamangkin, Panginoon. Sa buong pamilya, ikaw ang Diyos na kanilang nararanasan. Salamat po kay Elise sa Ibarra family. Pangangalaga niyo po sa kanila, Panginoon. Pagpapala ay kanilang tanggapin. Kalakasang galing sa iyo ay ipagkaloob niyo rin sa kalagayan ng Saldea family, si Lydia Ordiales, si Ate Blessy, si Kuya Dan, si Mamang Ding. Ang dalangin namin patuloy mo silang katagpuin sa mga oras na ito, si Nana Doyet Bedico, at kasama si Mamang Sozimo, si Nana Cristina, Nana Luisa, at sa bawat isa na pamilya po ng Saldea. Dalangin namin patuloy mo silang sasamahan at ipagkaloob niyo po nawa ang kanilang mga pangangailangan sa buhay, Panginoon. Salamat din po sa kalakasan na pinagkakaloob mo kay Kuya Ador. Ikaw ang magpapagaling, Panginoon. Dalangin namin ng full recovery, pagpapala at gabay sa kanyang mga anak. O Diyos, ikaw ay patuloy na mabigyan ng kaluwalhatian sa mga bagay na ito. Salamat sapagkat alam namin sa lahat ng ito, O Diyos, mapagkakatiwalaan ka. Dalangin kong pagpalain mo si Ate Gloria, ang De La Cruz family, kanyang mga anak, pinapanalangin po namin, patuloy mo silang sasamahan. Iingatan din, Lord, sa kanilang kalagayan. Maraming salamat. Tunay na mapagkakatiwalaan ka sa lahat ng ito. Ang kahilingan po namin
Maaring hindi namin nabanggit pa yung ibang mga prayer request. Pero alam naming higit sa lahat, ikaw ang Diyos na tumutugon sa mga dalangin ng bawat isa. Maraming salamat. Pinupuri ka na po namin sa mga oras na ito sa kasagutan sa aming mga dalangin ayon sa iyong kaloob. At pinupuri ka namin sa ngalan ni Jesus, ito'y aming dalangin. Amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit sa banal niyang harapan, at ang ganap na pag-ibig ay ating makakamtan. Ilaan pangako kalooban. Tayo na't manalangin bawat panahon. Tayo na't pagpalain, hanapin ang Panginoon sa hardin ng Han, hindi ko maisaksak itong TV natin. Sira na kasi itong electrical cable niya eh. Kapag sinusubukan kong idikit sa saksakan, nag-i-spark. Nako, wag mo na munang isaksak, baka mapano ka pa. Wag na rin muna natin itong gamitin sa ngayon. Dadalhin ko na lang ito sa repair shop para maipaayos o mapalitan na. Mabuti pa nga. Mahirap na at baka maging dahilan pa yan ng sunog eh. Iba na yung nakakasiguro tayo. Tama ka, Han. Buti pa ay i-check na rin natin ang electrical wiring ng iba pa nating mga gamit. Tiyakin nating lahat ng appliances natin ay maayos ang connection at kable. Oo, sige Han. I-check na natin ngayon para makasiguro tayong magiging ligtas ang ating pamilya. Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East